Kaugnay niyan, di ba pang issue sa buwis, baka panayam natin si BIR Deputy Commissioner Attorney Nelson Aspe. Attorney Aspe, good morning po. Good morning, Igan. Opo. Good morning po sa mga taga-subaybay. Opo. Meron ba kayong bilang kung ilang sari-sari store owner itong inyong kailangan po mag-issue ng resibo? Ay ngayon po ay wala tayong eksakto o kahit na ganong estimate kung gaano karami sila. Pero Opo. sa observation po natin, marami pa mga hindi nakarehistro sa BIR. Opo. Sino ho ba yung dapat may resibo? Anong kita nila dapat? Well, huwag na natin isama yung mga tinatawag na marginal income earners. Oo. Ilalagpas ng 100,000 ang kabuang kita sa loob ng isang taon. Isang taon, okay. Oo, kasi medyo maliit naman yun. Oo. Pero yung kung may mga malakas ang pang-araw-araw na transaksyon ng binta, sinasabi nga dyan sa ating internal revenue code, 25 pesos po. Mhm. Pwede raw, dapat daw resibuhan. Yun lang batas. Ayun ang batas. 25 pesos may resibo na dapat. Oo, Section 237 po yan. Pero pag umikot kayo, meron ng mini grocery, ang tawag pa rin, sari-sari store. Baka yun ang tinatarget nyo po, hindi yung maliliit. Yun po. Yun. Totoo. Tamang-tama po yan, Igan. Oo. Yung mga grocery talaga ay... Makikita nyo naman yan, yung mga maraming mga case ng soft drinks, no? Tsaka alcohol sa harap ng kanilang sari-sari store. Ayan. Yan makikita rin po natin. Hindi naman lahat po na nandiyan na mga tindahan naman. Ganoon. Malalaman po natin yan. Halimbawa, sa consumption ng kuryente. Pag malakihan ang consumption, hindi na kasing halaga noong mga sa pangkaraniwang, lalo-lalo na mga residential places. Pag malakihan ang kuryente dyan, hindi naman wala. Yun po ay titingnan natin kung iba kayo may nakatagong tindahan yun. Dapat yung katulong natin dyan, yung mga suki nila, no? Na pwede magsumbong. Kunyari, ang binili, mahigit 25 piso, at di sila binigyan ng resibo. Kahit sino po, lalong-lalo na yung mga ultimate consumers. Opo. So, yan pang naman natin. Iikting lang po yung kampanya na para bawat tayong lahat, kung may kinikita man, i-report naman po yan. Meron ho ba kayong pag-aaral magkano ang nawawala sa gobyerno doon sa tinatawag na underground economy? Ito yung mga yung maliliit lang pong mga negosyanteng nagtitinda Alam niyo, sa tansya mismo ng National Tax Research Center, dito sa Pilipinas, nasa 26% daw yan ng ating ekonomiya. Okay. Oo. Yung mga informal, yung hindi reported, hindi captured ng government ang kanilang mga activities. Okay. So, abot ng ganyan. Kung talagang sumahin yung 26% na yan po, equal mo na lang, i-multiply mo na lang yung sa gross national o gross domestic product. Malaki po yan. Okay. Commissioner, may dagdag pong tanong si Susan Enriquez. San? Okay, Deputy Commissioner, magandang umaga po. Magandang umaga. Ayan, marami pong self-employed yung parang nagulat at nagrereklamo doon sa BIR regulation kaugnay ng inilabas na guidelines and policies for monitoring of services fees of professionals. At para daw po itong masyadong mabigat para matrabaho dahil nire-require ng BIR sa ilalim ng guidelines nito, yung pag-i-issue po ng resibo. Bakit po kailangan ito, Deputy Commissioner? Actually po, regular na nating yung pag-issue ng resibo, ang pag-rehistro sa BIR, ay pangkaraniwan po na yung obligasyon ng isang yung nagne-negosyo o nag-practice ng profession, isang individual. Kasama naman korporasyon. Ganun po. Medyo ang nireklamo yata ay yung taunan or simula ito bago mag-May 5, saka yung taunan bago maglagpas ang January 31, ay magsusumiti sila ng return statement o yung affidavit form ng kanilang presyo ng kanilang mga serbisyo.
Yan, yung po sa mga self-employed professionals po yan. Eh, medyo kagaya nga ng tipisyo ng isang grupo, yung mga abogado, eh, ano daw po na yun, parang invasion na sa kanilang. Okay. Ayun, so mas maganda ho nalilinawan yung mga kababayan natin. Anyway, maraming salamat po, BIR Deputy Commissioner at Attorney Nelson Aspe. Magandang umaga po. Salamat po, sir.